Okay, lesson 3, market integration. So last time we talked about lesson 2, which is the global economy. So now let's proceed to the new topic, market integration. So the social institution that has one of the biggest impacts on society is the economy. So kumbaga given na yan sa ating mga nagdaang lectures. So para masabi natin na tayo ay nasa new phase na okay, globally and kahit naman nationally okay. So makikita yan sa economy alright, sa growth ng economy. So, 'di ba? 'Yun ang ating binabanggit lagi. 'Yun ang parang masasabi natin pangunahin na indication din siyempre ng globalization, which is yung makikita mo talaga na nag-grow yung economy ng isang lugar or ng isang bansa. Alright. Now, speaking of that um bago tayo dumako sa market integration na ating pinaka-lecture so dito muna tayo. So economic systems vary from one society to another. But in any given economy, production typically splits into three sectors. So, ayun na nga, So, yung economic systems, iba-iba siya, okay, from one society to another. Okay. So let's say for example, yung pagpapataw na lang ng taxes sa iba, walang tax yung ganitong product, pero sa iba ay malaki yung tax, So given na 'yan. And also, yung mga usaping bilihin na rin kung ating mapapansin. Okay, in terms of economy. So nakikita natin minsan, siyempre, yung pagkakaiba-iba ng presyo. Okay? Economic system vary from one society to another. But in any given economy, production typically splits into three sectors. Parang ito yung commonality, sa makikita natin when it comes sa pag-produce naman, okay, dun sa ekonomiya. Alright. So, una, we have here primary sector. So, tandaan nyo to ha. Bagaman ito ay alam nyo na, sa palagi ko, alam nyo na naman tumagan. Pero, mas lilinawin pa natin, At bibigyan natin ng simpleng paliwanag. So, pagka primary sector, extract raw materials from natural environment. So, let's say for example, ito yung mga worker or trabahador kung saan ang kanilang trabaho is, yun nga, nag-extract ng raw materials like yung mga magsasaka. So, sa magsasaka, syempre, nag-aani sila ng mga palay, para gawing kanin, or bigas pala, di pala muna kanin. Bigas muna yan. Okay, so something like that, So, raw siya, in a way, na palay pa lang, ganon, tapos yun, aanihin, para maging bigas. So, and then, also, sa primary sector na ating binabanggit, so we have miners. So, yung mga miners naman, 'di ba? Kabilang din naman 'yan sa primary sectors kasi nga raw na alam ba, napunta silang underground para magmina, Okay? Humanap ng ginto, Piece of gold, ganon. And then, ima-manufacture pa 'yan. Okay? Para maging gold bar or something na pendant or jewelry. Okay? Mga ganon. So, yun. So, something like that. So, anyway, sa bagay, pagka nagmimina, halimbawa, yun ay itinago noong, um, sabihin na nating mayamang tao ng panahong una, tapos nadukal, Okay, so, ayun. So, automatic gold bar na siya or something like that. Pero, in terms of manufacturing, syempre, gagawin siyang maring sing-sing or basta accessories, mga ganon, So, in that way, we're talking about manufacturing at dyan na ngayon papasok yung secondary sector. Okay? So, kumbaga yung isa primary raw, parang hilaw pala ang Okay? Hindi pa siya pinaprocess, okay, or kino-convert into something. So, dito naman sa secondary sector,
gains the raw materials and transform them into manufactured goods. So, din halimbawa, yung masasabi nating primary sector ay mga fishermen o mga mangingisda, ano? So, kumbaga, syempre hilaw or sabihin na nating hindi pa pinaprocess or minamanufacture yung isda, ano? So, given na yon, therefore primary sector yung mga fishermen. And pagka ipapasok natin yung idea ng secondary sector doon, ito na yung mga gumagamit ng makinarya, okay? So para i-process ano yung gawing sardinas kumbaga ano. So delata ano, okay, yung mga isda no, mga nahuli ng fisherman. At yan na ngayon papasok yung secondary sector. So halimbawa rin ano, example lang. So kumbaga tawag dito, yung sa primary sector, yung nag-extract ng oil from the earth. Meron katawagan doon. Hindi ko lang exactly nga talagang matandaan. Okay? So, ayun, yung gumagamit ng ano, yung tawag dito, yung ano, sasakyan na ano pang ano talaga siya, pang ano sa earth, ano, okay, para makakuha ng oil. So, something like that, ano, hindi ko exactly kasi ma-recall eh. And then, so, primary sector siya. Ngayon, yung oil na yon, okay, or tinatawag na petroleum, gagawing gasoline. Okay? So, gagawing gasolina. So, kaya merong, yun nga, nakakapag-transport ano, through the use of gasoline, kerosene, something like that. So, yun ay galing sa oil, ano, from earth, ano. So, kinonvert lang into that, ano. So, doon ngayon papasok yung secondary sectors. Okay? So, ayun lang naman. Ganun lang yung kasimple. Huwag na natin masyadong pahabain pa. Next, sa tertiary sectors naman ano, involve services rather than goods. It offers services by doing things rather than making things. Oh. So by doing na ano rather than making. So magkaiba na siya. So services yun ang pinaka-keyword diyan. So halimbawa, let's say for example yung ano ba yung mga services na pwede nating ano bigay na example ano. So, hospital. So, hospital, ano, in terms of healthcare or health services, so we have hospital, clinics, veterinarians, ano, to name a few. So, kumbaga, in that way, services na, ano, yung ino-offer sa halip na yung product, ano. So, alam naman natin yun, di ba, kapag may sakit or nadisgrasya or kung ano man, sa hospital ang diretsyo, no? Or clinic, sa mga ganyan. Tapos sa hayop, veterinarian, okay? So, mga ganon. So, yan. Anyway, let's say yun. Pwede rin yung mga hotels, okay, yung mga resort, ano. So, ikaw ay parang sabihin na natin pansamantalang umuupa, okay, mga ganon. So, services yan, ano, tertiary sector kung tawagin. And even yung mga ano, taxi services, ano, okay, so meron kang private na sabihin natin service, ano, okay, papuntang school, kung merong man sa inyong ganon, ano, okay, wow, social. Okay, may mga ganon, di ba? Alright. Hindi, kahit naman simple yung mga jeepney yan eh. I think pwede naman yan masabi na tertiary. Kasi we're talking about services eh. Okay? So, ayun. Mga simpleng ganun. Now, so okay na tayo dyan sa differences between the primary, secondary, and tertiary. So, malinaw na yan sa inyo, alam ko. So, to sum it up, ano? So, yung primary is acquiring raw materials. Ang secondary naman is manufacturing and assembly process. Ang tertiary, commercial services. Okay, ulitin ko lang ha. Ang primary, acquiring raw materials. Secondary, manufacturing and assembly process. And tertiary, commercial services. Alright, so now that we are done with this, ano, yung mga uh, three sectors ano in terms of production in economic system na binabanggit natin. Ito pa, dagdag ko pa lang din pala, no? Okay.
So as an economy becomes more developed, it tends to shift its focus from primary to secondary and tertiary industries. Ulitin natin. As an economy becomes more developed, it tends to shift its focus from primary to secondary and tertiary industries. So, kapag nakikita natin na ang isang lugar or isang bansa ay masasabi nating nagde-develop economically, so mas sabihin na natin na ang focus talaga doon is secondary and tertiary, more on production and services. Okay? So, ganoon naman talaga. Halimbawa, pagka sa isang lugar is uncivilized or hindi ganun ka-develop or sabihin na natin hindi maunlad. So, more on ano sila primary sector, mga raw materials lang na wala silang kakayanan or wala silang machine na ginagamit or gagamitin in order to manufacture that. Let's say, for example, pagkain, okay, so diretso yung isda na nilang nila lulutuin or minsan sa iba yung mga sabihin natin katutubo, hilaw mismo yung kinakain. Something like that, pwede natin yung parang ma-focus doon sa economic na hindi siya develop, hindi maunlad yung ganung lugar, okay, economically, kaya more on primary sector sila. So, parang ganun. Kahit naman ng panahong una di ba? Ang ating compare globally. So, more on primary sector lahat, So, sa ating daigdig, syempre, Okay, nung panahong una, syempre naman, So, wala pa kasi mga machine at kung ano. Alright? So, anyway, so ayun lang sa ating economic system, na binabanggit. Now, dito sa isang reference natin, nakalagay, when the American economy sneezes, the rest of the world catches a cold. When the American economy sneezes, the rest of the world catches a cold. So, kapag daw bumahing ang Amerika, okay, so globally daw, parang magkakasipon. Okay, yun naman yung metaphor or sabihin na natin illustration, which is, or which mean na kapag ka economically, halimbawa, merong something na nangyari sa US or America, okay, magkakaroon siya ng significant effect, worldwide. So, tunay naman yun, So, hindi naman natin yung may kakaila kasi ang Amerika is masasabi natin na powerful na bansa. Kung di man pinaka-powerful, pero pinaka-powerful if I'm not mistaken. Pero kung di man is one of the most powerful na bansa sa buong mundo. Okay? So, something like that. Pero, yon. Anyway, so halimbawa, sa usapin pa lang ng exchange currency, okay, or foreign exchange currency, yung mga USD to dollar, okay, di ba? Mararanasan natin yon na naaga ka mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, when it comes to the changes, the movement of the foreign exchange rate ng USD to peso. So, kapag ka tumataas, okay, yung value like ng USD sa peso. So, yon may mga ganun. Halimbawa, 1 USD. So, ngayon nasa 58 pesos na yata, Okay? So, pagka yan ay pataas ng pataas, nakaka-apekto rin kasi yon sa kalagayan ng market natin sa Pilipinas. Okay? Parang mas nahirap, Parang ganun ang idea niyan. Yun naman, pagka ganon, favorable siya dun sa mga OFW. Halimbawa, may kamag-anak kayo sa ibang bansa, tapos ang palitan ngayon ng peso is tumaas pa lalo, like 60 plus na, mga ganon. So, favorable sa kanila kasi nga, yung value ng USD dollar, so, mas lumaki, pagka kinonvert sa Philippine peso. So, favorable siya sa mga OFW. Pero, sa atin, na, halimbawa, wala namang pinagkakakitaan na USD, kumbaga, puro peso lang, parang ganon, Philippine peso, siyempre, ating currency. So, ayun,
Nakaka-apekto talaga yun. Alright, now, the strength of a more powerful economy brings greater effect on other countries. In the same manner, crises on weaker economies have less effect on other countries. So, kung ating babaliktarin, so country na merong less effect when it comes to economy, ano? Kasi nga mahina yung ekonomiya nila. Let's say Argentina. Argentina ang country ha, hindi Argentina 552 na. Anyway, ang Argentina corned beef pala yun. The Argentina na, no, na country. Now, yung Argentina country na yun, ano, so nakaranas sila noong late 1990s and early 2000s ng serious financial crisis. So nagka-problema yung bansang yon, no, during that time. But the thing is, it had a comparatively small impact on the global economy. Parang wala lang, ano? Okay? Parang wala. I mean, hindi siya ganun ka nagkaroon ng epekto globally, ano? So, yon ang ating binabanggit kung ating, sabihin na natin parang opposite, ano? Okay, next. Okay na tayo. So, dito naman tayo sa market integration sa ating pinaka-lesson. So market integration refers to how easily two or more markets can trade with each other. Okay. So sangayon yan sa ating module, ano? Yan ang pagkaka-define, ano? It occurs when prices among different location or related goods follow similar patterns over a long period of time. So dito pa lang sa second sentences, ano? Okay, na ating binabanggit. So, kumbaga sumasabay yung presyo, ano? Okay, over a long period of time. Kahit nasabihin na nating magkaiba yung lugar, pero sumasabay yung presyo. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng integration. Nagkakaroon ng parang binding or unity, ano? When it comes to prices. So, groups of prices often move proportionally to each other, and when this relation is very clear among different markets, it is said that the markets are integrated. So, kaya nga, connected yung word na proportionally, proportion na nag-move, ano? Okay, yung group of prices, ano? Hindi lang isang product na yan, kundi group of prices na binabanggit diyan, ano? Iba-ibang product din, syempre. So, iba-ibang presyo, pero in terms of that, parang same siya yung pagkakapresyo ng grupo na yon, ano, doon sa ibang lugar, ano, na grupo ng presyo na ganong ang product. Okay? So, ayan, I hope na ating nasasabayan yung ating pagkakaintindi doon. So, it may also refer to the movement of prices of related goods and services sold in a defined geographical location in similar patterns. When government implements certain strategy to control the direction of economy, then integration is intentionally. Okay, ayan. Yan nakalagay dyan, ano? Integration is intentionally when government implements certain strategy. Ibig sabihin, ito na yung nagpapataw ng taxes. So kapag ka ganon, ang dating na ng market integration, intentionally or intentional na. Okay? So part pa rin siya ng market integration. So while shifting in supply and demand that has a spillover effect on several market is another factor of market integration. So one way of helping integration of market is by reducing barriers to trade and increasing fluidity between market is through foreign trade. So bigyan ko kayo ng magandang example, ano, when it comes to that. Dito sa sinasabi sa pinakaibaba, okay, in terms of market integration. So, sa European Union, ito take down nyo. Sa European Union, meron silang tinatawag na Single European Market. Okay? So, Single European Market. So, sa pagkakatanda ko, ilan nga yung member country ng EU? 27 yata if I'm not mistaken. Okay. So, something like that. Okay, kung di ako nagkakamali, no? So, ngayon, ganito yan. Dito sa European Union, syempre part yan ng Europa, pero hindi lahat ng Europe country is kabilang doon.
pagkakaalam ko, ano. Nasa 27 countries, ano, something like that. May tinatawag silang single European market. Yun nga ay pinapacilitate ano or minamanage ng European Union. So what does it mean yung sa single European market? From the word itself, single European market. Parang pinag-iisa, no? Okay. So ngayon, ganito yan. To create a standardized system of laws applicable to all member states ensuring free movement of people, goods, services, and capital across border. Ibig sabihin, mayroong panuntunan na sinusundan yung mga member countries ng European Union na binabanggit natin na single European market. Let's say, for example, in terms of their product. Ano? So, ganito. Example, um, member countries yung Greece and member countries din yung Italy. Okay, ng European Union. Ngayon, since sila ay member countries ng European Union, okay, so kabilang sila doon sa ina-apply, ano, okay, na parang sabihin natin sistema doon sa European Union, which is yung single European market. Ngayon, yung Greece ay mahirap or sabihin natin hindi ganun kaunlad when it comes to oil production. So, ganon. So the thing is, yung kanyang ka-member country sa European Union, okay, na Italy, which is rich in oil, okay, production, therefore, aangkat ngayon yung country ng Greece doon sa Italy. So what does it mean? It means that yung pagbili, okay, ng Greece ng oil, ano, okay, doon sa Italy, okay, ay walang tax. Oo, wala talagang tax na pinapataw. In that way, diyan na ngayon papasok yung market integration na na-apply natin yan because of single European market facilitated by European Union. So, ganun yun, ha? So, yun ang kagandahan kapag ka member country ka, no, nung ganong country, ano, kasi merong, sabihin na natin, ini-implement na mga rule para lang doon sa country na yun. Parang sa organization, 'di ba? Kahit sa ang organization or group membership na kinabibilangan mo, so kapag ka member ka doon, may benefits ka compared sa non-member. Okay, something like that. So the same thing doon sa ekonomiya, 'di ba? Parang 'yon, free market, ano, free movement of people, goods, services, and capital across borders. So, ganun pala yun, ano? So, kapag pala nagtetrade yung member countries, hindi na nila talaga pinapatawa ng taxes, ano? Para masabi nating market integration kasi para mga idea, pareho na yung price na ito. Okay, kumbaga, standard na price na ay ganito. So, pagka inangkat or sabihin natin binili mo, okay, ng country nyo, so, ganun pa rin naman yung presyo. Okay, 'di ba? So, yun ang kagandahan. So, ayun ang ating may bibigay na magandang example sa market integration. Okay? Dito sa baba na nakalagay is, one way of helping integration of market is by reducing barriers. Yan na nga, yung mga taxes, ano, tariffs, yan, mga ganyan, to trade. And increasing fluidity between market is through foreign trade. Yung fluidity, di ba, parang dating niya is movement, ano, is movement, mga ganun. So, yan, lang naman. Next, diretso na pala, no? Sige. Pero hindi ko lang. Sige, pasadahan natin pala to kahit paano. Types of related markets where market integration occurs. Actually, doon sa financial market integration, I think doon sa example natin na single European market, yun na yun mismo. Oo, yun na talaga yun mismo, ha? Okay? Ngayon, dito sa stock market, pero siguro basahin ko muna itong financial market integration, no, para hindi ko na ipalawanag mamaya. Okay. Since nabigyan natin ng example. So it is an open market economy between countries facilitated by a common currency and the elimination of technical, regulatory, and tax differences to encourage free flow of capital and investment across borders. O, pwede yun, ano? Okay. So,
Anyway, it occurs when lending rates in several different markets begin to move in tandem with one another. Pero sa usaping mga currency, ano, yung mga pautang, okay, alam ba, kahit sa mga member countries din, mga ganon. So, I think yun ang sinasabi diyan kasi nakalagay diyan, it occurs when lending rates in several different markets ano, begin to move in tandem with one another. Okay. Now, emergence of similar pattern with the capital, stock, and financial market with those trends coming together to exert a profound influence on the economy of that nation is involved in integration within a nation. Kumbaga sa bagay, pinag-uusapan dito is within a nation, ano? Okay? So, doon lang sa country lang 'yon, ano? Pagka pinag-usapang financial market integration. Okay. Pero kapag ka malawakan, ano, I think pwede natin mailagay na example yung kanina no, na single European market. Okay. So, yan, financial market integration facilitated by a common currency and the elimination. Okay. So, I hope kahit paano medyo naintindihan na natin ano itong financial market integration. So, dito naman tayo sa stock market integration. This is a condition in which stock markets in different countries trend together and depict same expected risk adjustment returns. So, two markets are perfectly integrated if investors can pass from one market to another without paying any extra cost and if there are possibility of arbitration which ensure the equivalence of stock prices on both markets. So, itong stock market integration, pagkakalam ko na rin sa ano, halimbawa, bumili ka sa ibang bansa ng stock na Tesla, ano, kumbaga parang part ka na ng shareholders doon kahit sobrang liit lang, kahit 0.1%, ano, or 0.0 something percent. Kasi may mga malakihang investor doon, ano, or shareholders kung tawagin. Ngayon, pwede ka mag-invest do'n, ano? So, ibig sabihin lang niyan parang, parehas na, ganito yung, sabihin na nating, presyo 'no, kapagka nag-invest ka, no? So, something like that, ano, nagkakaroon ng integration. So, we're talking about the stock market, ano? Yan, puwede 'yun, okey. Pagka, internationally, ang mga Tesla, mga Google, pwede mag-invest do'n ano, or parang maging shareholders ka kung tawagin ano, okay, or investor. Okay, kahit maliit lang, no? So, ngayon, we're talking about integration kasi, ibig sabihin same, ano? Same yung presyo, no? Okay. So, basahin nga natin lang. This is a condition in which stock markets in different countries trend together and depict same expected risk-adjusted returns. Okay, yun na nga yun, ano? So, ayun lang, ano? Okay, doon pala sa isang reference natin, nakita ko lang, ano? Nakalagay is ang stock markets are where individual and institutional investors come together to buy and sell shares in a public venue. Okay? So, ayun. Parang part ka na rin ng um, company na yon, parang shareholders ka na, no? Kapag ka nag-invest ka. Okay. So, sige. Okay na siguro to, no? Global corporation, iniisip ko na next meeting ko na lang siguro. Pero ito naman, sige, papiyawan lang natin. Ang global corporation, nakalagay dyan, no, is a business that operates in two or more countries. It also goes by the name multinational company. So in other words, kung ating babalikan, ano, yung transnational corporation or multinational corporation, I think yun na rin yun, ano? Iniiba lang yung parang pagkaka-wordings, ano? So, several advantage are offered by global expansion of business over running a strictly domestic company. Okay? So, ayan. So, ano siya, expand siya from all over the world or maramihan, iba-ibang countries, ano? Yung business na yon, yung company na yon, ano? Over running a strictly domestic company. So, ayan.
Which mean na siyempre alam naman natin ano kapag yung isang let's say product or company nag-ooperate sa ibang bansa, siyempre may mga tax na mas malaki na ini-impose sa kanila kasi sila ay taga ano lang, kumbaga sa tao taga renta lang, parang ganun. Okay. So, ayan, global corporation. Ngayon, we're talking about parang ang transnational corporation. One can find more customers in a country whose economy is vibrant and expanding in lieu of a stagnant local and domestic economy or market share that has hit a plateau or ibig sabihin yung parang peak, okay, ng market, ano? So, ayan. And then, ayun lang muna siguro, ano, medyo ikat ko lang muna itong ating lecture. Okay?